Mga minamahal. Grabe talaga itong si ano, no? Itong si former Senator Antonio Trillanes. Talaga nga namang yung mga DDS, abay mukhang mauulol. Dito nga po sa nakaka-trigger pero facts na statement ni Trillanes. So mga minamahal, habang binabasa ko to, tawan-tawa talaga ako. Like mapapasabi ako, Trillanes, wag mo namang sagarin. Wag mo namang puntuhin. Alam naman natin na tatahol yung mga yan. So ngayon, ito yung sinabi ni, ni Trillanes, mga minamahal. Highlight, malabong mangyari. Actually, to be honest, masisira talaga yung reputation dyan ng International Criminal Court once na i-grant nila itong interim release ni former President Duterte, lalo pat una sa lahat, inamin na ni Kaufman na mayroong kinumit na crimes itong si former President Duterte. Kagaya nga ng sabi niya, hindi niya na nga daw po uulitin. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So basically, may admission na totoo ngang mayroong krimen na ginawa itong si former President Duterte. Ang tanga naman ng ICC kung igagrant pa nila ang interim release ni former President Duterte, inamin na ni Kaufman na meron ngang ginawang krimen at hindi na nga uulit daw itong si former President Duterte. So basically, para sa akin, mayroon akong hope na hindi talaga igagrant niya ng ICC. Malabong mangyari. Kagaya ng sinabi ni former Senator Antonio Trillanes. So, the defense team of Duterte merely requested the ICC pretrial chamber for an interim release. It doesn't mean magagrant agad yon. Totoo. Hindi ibig sabihin na nag-request ng interim release, magagrant na. Parang hoping pa lang sila. Pero sabi ko nga sa inyo, there is a possible 50-50 chances na mabigyan ng interim release kung pagbabasihan natin yung statement ni Nicholas Kaufman na nung kinausap niya yung mga prosecution, wala naman daw pong naging reaction, walang any violent reaction or pagtanggi or pagtutol itong mga prosecution dito nga po sa interim release. So, parang no comment. Kaya nga napaisip ako, may mga under the table talks ba dito na hindi nalalaman ng publiko? Pero kung pagbabasihan lang natin yung statement ng defense team ni Digong, si Kaufman. Pero as long as wala pang sinasabi ang International Criminal Court, who knows, diba? So wala pang decision. So hanggang ngayon, nandun pa lang sila sa haka-haka na pwede na kasi merong state party na gustong kupkupin itong si former President Duterte. Nagre-ready pa lang sila, pero wala pa namang desisyon ang ICC dito. Alright? At saka hindi pwedeng itapon sa Malaysia, Timor-Leste, itong si Digong. Posible lang dyan sa Belgium. Kasi, yung mga history, mga minamahal, ng mga nag-grant ng interim release ng International Criminal Court, kadalasan dyan lang malapit sa kanila. So, posible sa Belgium. And hindi din naman pwedeng ibalik sa Pilipinas dahil hindi na nga tayo, diba, miyembro ng International Criminal Court. At pangalawa, posibleng ulitin-ulit ni Digong ang kanyang ginawang krimen. Okay. Tuloy tayo sa kwento ni Trillanes. Naghahanap buhay lang yun. Mga minamahal. Uy, grabe ka, Trillanes. No. Halos mamaga ako dito. Naghanap buhay lang yung abogado niya at nagpapaasa sa mga fanatics niya. Trillanes naman. Kalma! Kalmahan mo lang, Sentry. Kalmahan mo lang. Wag mo namang masyadong i-real talk. Sasabihin ka na naman nila, asong julul. Sasabihin ka naman nila, trililing. Magagalit na naman sila sa'yo. Ayaw nilang nakakarinig ng facts ano pa nga bang silbi ng abogado? Diba? Yun din. Pera.
Oo, kahit may kasalanan, as long as may abogado ka, pagalingan na lang yan. Eh, kaso itong si Kaufman, tanga-tanga din eh. Imbis na depensahan yung kanyang team, nilaglag pa si Digong. Eh, yung trabaho mo, taga-depensa, mukhang nagiging Alahari Roque ka na din. Nagiging spokesperson. 'Di ba? Mga minamahal, biruin nyo, sabi ba naman, yung totoo nagpahuli kay former President Duterte, walang iba, yung tao nakaupo dyan sa Malacanang. Is that Harry Roque speaking? Ah, see? 'Di ba? Continue tayo. Naghanap buhay lang yung abogado niya at nagpapaasa sa mga fanatics. Kalma lang. Oh, bebe, kalma. Bebe, kalma. At malabong mangyari yan. Proud of you, Trillanes. Proud of you. Actually, malabo naman talaga mangyari yan. Mga minamahal na mag-grant ng interim release itong si former President Duterte. Lalo pat sa sinabi na din ni Kaufman, meron na ding admission, aminado na meron niyang ginawang krimen itong si former President Duterte. Tanga din tong defense team ni Digong. Mag-hire na kayo ng panibago. Umay. Imbes na depensahan, nilalaglag pa yung kliyente. Oy, may concern ako kay Digong kahit papaano, kasi sayang din naman yung kaba ng bayan, allegedly, na ibinibigay sa abogado ni Digong, hindi naman kayang depensahan, kasi malabo naman talaga. Biruin nyo, 8,500 pages, 15 hours documents, video clips, diba? Paano niya ipapaliwanag yun? O yung una nilang petisyon, tanggalin yung dalawang abogado, dalawang ICC judge kasi bias daw. Hindi na pagbigyan. Bakit? Pumirma lang naman para mahainan ng warrant itong si Digong, pero it doesn't mean, na guilty na si Digong. Nakitaan lang ng probable cause. Kaya nga hinaharap yung kaso, di ba? O, doon pa lang X. Pangalawang motion nila, interim release. West din to, mga minanal, pustahan 20, si Mima papaputol ng kamay. Hindi sila talaga papayagan nito. Lalo pang itong si Kaufman, hindi man lang ginalingan ang pagdepensa. Pwede ka namang humingi ng interim release nang hindi mo nilalaglag yung kliyente mo. Nakakaloka. So, sa madaling sabi, hanap buhay lang. Naghanap buhay yung tao eh. Diba? Naghanap buhay yung tao, kayo naman, masyado nyo. Diba mga minamahal? O, naghanap buhay lang yung tao. Naghanap buhay lang naman itong si Kaufman. Masyado naman kayo eh. Diba? O, syempre, money talks pa din at the end of the day. Syempre, alangan naman sabihin ng lawyer ni Digong, wala na tayong pag-asa, di tinanggal si Kaufman, sayang yung kita. Diba? Pinapakasa din kasi ni Kaufman itong kanyang mga kliyente, itong mga panatiko. Ito naman mga panatiko, parang makakalaya na si Digong via interim release. Ngik-ngik nyo, bulok. Wala na. Naghintay ba kayo? Kulong na. Diba? May nagsabi sa Malaysia daw dadalhin. Hoy! Ang taas ng pangarap ninyo na sa Malaysia. Hindi. Posibleng sa Belgium lang yan. And kung titingnan din natin yung history ng mga nabigyan ng interim release, ang kaso lang nila is obstruction of justice. Hindi yung kaso ni Digong, mga minamahal, na war crimes, crimes against humanity, genocide, malakihang pagpatay, rape. Hindi ganun eh. Yung kaso lang ng mga nabigyan ng interim release, yung history lang nila is obstruction of justice, nangingialam sa kaso. Yun lang yung mga napagbigyan, tapos itinapon doon sa Belgium. 1 oras lang yung biyahe. Kasi magkaratig bansa lang. Ay, nako. Kaufman, ayusin mo trabaho mo, nakakahiya ka. Diba? Kahit ako, natawa ako dito. Noong una, nagulat ako. Sabi ko, totoo na nga naman, may 50-50 chances. Kasi under the table yung usapan dito eh. Kung pagbabasihan lang natin sinabi ni Kaufman na kinausap niya yung prosecution at wala naman daw naging initial reaction. Maybe walang naging initial reaction kasi hindi sila nagbibigay agad-agad ng bola nang hindi pinag-iisipan. Hindi naman kagaya dito sa Pilipinas yan. Pag sinabing forthwith, 4 na buwan. Hindi muna sila magre-react. Magugulat na lang tayo. Denied. Wala na. Nag-antay ba kayo? Galit na naman sa akin itong mga DDS. Ibabash naman si Mima. Mima, magkano ka ba?
Bayaran si Mima Alicia. Punyimas. Bayaran daw tayo, mga minamahal. Nakakaloka. Alright, it's me again. Pengi lang ko ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit, mga minamahal, the notification bell for more update. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.